Po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day of God and for this community. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Harold na ginamit niyo po bilang instrumento upang mas marami pang makakilala at makarinig ng iyong salita. We glorify your name, O God. You are our everlasting Father and Almighty God. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, linisin niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Salamat po sa paghapon na paggabay niyo po sa amin at sa mga biyaya na lagi niyo pinuprovide sa bawat isa po sa amin. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang gawain ito ngayong gabi. Nawa po ay gamitin niyo ang platform na ito upang maabot ang mas marami pang tao at tawa ang bawat manonood ay makaranas ng iyong presensya at ang iyong pag-ibig, Lord. Ihandaan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat makikinig, Panginoon, kahit saan man sila naroroon upang tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan upang tunay naming maunawaan ang iyong mensahe ngayong gabi, Lord. I-anoint mo po si Brother Harold, ang bawat salitang manggagaling sa kanyang mga labi at ikaw na po ang manguna sa lahat ng aming mga maririnig po, Panginoon. Alisin mo po ang anumang hadlang na maaaring umigil sa daloy ng iyong gawain, Lord. Nawa po ay balutin mo kami ng iyong banal na espiritu at gabayan ang bawat isa po sa amin upang ang iyong salita ay maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng pusong sabik na mas makilala ka pa po, Panginoon, at nawa ang bawat salitang aming maririnig ngayong gabi ay maging binhi, Panginoon, kahit kasing liit ito ng buto ng mustasa na maitanim sa aming mga puso. At palubuin mo po ito upang maging mabunga sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa gawain ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Ate Rich. God bless you po, Ate Rich, at maraming salamat po sa isang napakagandang panalangin. To God be the glory po, Ate. God bless you po, Ate Rich. Thank you po. Yan, purihin po ang atin pong Panginoon. Tayo po ay magsisimula na sa atin pong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Okay lang po ba yung lakas ng background music? Okay lang naman po. Mas matimbang po ba ang akin pong tinig kaysa sa background music na inyo po napapakinggan? Amen. Okay, yes po. Praise God. God is good. Dahil tayo po ay dadako na sa, ito na po yung pinaka-highlight ng atin pong live stream devotion, which is the Word of God. But before anything else po, mga kapatid, ay nais nating i-welcome lahat ng atin pong mga first-timers. Yan. Sino po dito yung mga first time na nakakapanood ng live stream po na ito? Meron po ba? Yan, yung mga first-timer. Pwede po ba kayo maglagay ng me sa live section? Okay, mahina. Yan, okay na po. At kung saang lugar po kayo nanonood. Yan. Saang lugar kayo nanonood? Yan. Ang dami. Si Z, si Hoyumi, si Sarah Jane, si Rin, si Prince Earth, si Tanmel, si Teacher Jazel, Chrisabel, si EJ, si Jeric. Si Taiwan ata si Jeric. Hello, Rose. Sarah Jane from Digo City. Si Teacher Jazel from Nueva Ecija. Selena. Ayan, Shirel from UAE. Ang dami. Praise God. Jezette, Chrisabel from Calamba. Si EJ from Agusan del Sur. Kung hindi pa kayo naka-follow, pwede po bang i-follow nyo muna tong account natin dito po sa TikTok? Ayan. At kung pwede po kayo or kung naghahanap kayo ng isang pamilya na makakatulong po sa inyong espiritual na paglago, nandito na po kayo. You are in the right place. Yan. So, hindi aksidente kung ba't nandito po kayo ngayon. Pakinggan nyo lamang po, kahit isang gabi lang, pagbigyan nyo na po kami. Makinig lang po kayo ngayong gabing ito. At tingnan nyo po kung paano kikilos ang Panginoon sa inyong buhay.
Just give us maybe 45 minutes to 1 hour po. Alam ko po na wala kayong pagsisisihan. Wala kayong pagsisisihan. Kaya mga kapatid, sa Heart to Heart, pwede po ba nating i-welcome lahat ng mga first-timers po natin? Isang maalab, isang mainit na pagtanggap sa lahat po ng mga first-time guest po natin. Palakpakan natin si Lord for their lives. Thank you, Jesus. God bless you, Teacher Jazel, sa inyo pong board exam. Amen. Sa lahat po ng gustong mag-join, pwede po kayong pumunta sa Heart to Heart page, or pwede rin kayong mag-join sa atin pong bulletin. Punta lang kayo sa profile ko at hanapin nyo lang po doon, mga kapatid, yung Heart to Heart Talks na bulletin, at pwede kayong mag-join para po updated kayo sa lahat ng mga latest at happenings sa atin pong community. Praise the Lord! Bago tayo magsimula, mga kapatid, may gusto lang akong i-share. Sabi ko sa inyo, nung nagsimula ako dito sa pag-share ng gospel, I don't have any idea how to do it. Walang nagme-mentor sa akin, walang tumitingin sa akin. Alam mo yun, like, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Pero nakikita ko naman na lumalago at dumadami tayo. At nakikita ko ang daming mga taong nunumbalik sa Panginoon. Ang daming nababago ang buhay, ang daming gumagaling, gumagawa ng himala si Lord, nakakapasa sa mga exam, nagkakaroon ng trabaho, nakakapunta sa ibang bansa. Like, Lord, lahat ng ito, ikaw talaga ang may gawa. No, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. So, wala kaming maipagmamalaki. Ako po ay sumunod lang, tayo ay sumunod lang, at ngayon ay nagpapatuloy, pero si Lord ang may gawa ng lahat ng ito. So, bigyan muna natin ng glory si Lord. Yan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ngayon, I tried to contact someone na mauunawaan ako sa calling na to. Yan, sa calling na to na pinagkatiwala ni Lord. At meron ako nakita na isa siyang pastor sa isang malaking church din. Okay, isa rin siyang pastor sa isang malaking church community, at sikat na sikat yung church din na yon. Pero nag-resign siya, at ngayon po ay nag-share siya sa online din, live stream. Hanggang sa ang nangyari, nagulat na lang ako kasi sinusubaybayan ko siya na may church sa online, tapos ngayon nagcha-church na sila sa isang hotel. Yan, sa isang hotel na sila sa Green Hills. So ngayon, kaibigan siya nila Joros Gamboa, nila Tete Lestay, magkakasama sila. I don't know if you're familiar with Pastor Jeff Eluscupides. I don't know if you are familiar about him. Siya po ay isang news anchor sa TV5, si Pastor Jeff. So ngayon, nag-try lang ako mag-message sa kanya. Sabi ko, hello po, Pastor Jeff. Yan, I'm a follower, ganyan-ganyan. Tapos sinabi ko yung nangyari sa akin na I'm looking talaga for someone who will mentor me, ganyan. Kasi nga, like, I don't know, I don't have any idea kung paano ba itong ginagawa ko. Since ganun din yung naranasan niya. So, nag-message na ako sa kanya. And then, nag-reply siya sa akin. Sino dito nakakilala kay Pastor Jeff? Kilala niyo ba siya? Okay. So, sa kanya naman, ang pangalan ng community niya ay, Bread of Life. Di ba may Bread of Life? Siya naman, parang Bread something. Or The Daily Bread. Hindi The Daily Bread, pero The Daily Bread. So, yun naman yung community nila, no? So, marami din siya. Yeah, Anchor Church! Yes, Chef Ma'am! Sa Green Hills. So, ngayon nag-reply siya sa akin at in-invite niya ako bukas. So, mag-meet kami tomorrow doon sa church niya. So, pasama sa prayer, mga kapatid. Like, God is connecting us to the right people. God is connecting us to the right people. So, sabi ko, ay, malaking ano to sa akin. I mean, alam mo yun, parang malaking tulong siya sa akin kasi nilalapit na talaga tayo sa mga tamang tao. So, malay nyo, di ba? Sa anniversary natin, ma-invite din natin sila, di ba? So, we never know kasi yung kilos ng Lord. But, sabi ko nga, basta bukas, pupunta ako, and then, bahala na si Lord. Di ba? Bahala na si Lord. Basta ako, gusto ko lang naman ng tao na talagang, kasi yung makakaunawa sa ginagawa ko. Kasi, parang not all people will understand what we are doing here. Really, to be honest po, no?
not all people will understand na, mga kapatid, may mga naboborn again sa online. May naboborn again sa mga digital spaces. Nandito tayo sa 21st generation na nagagamit din ng technology. Kung hindi pa talaga na fully utilize ang social media, well, ito na sinasabi ko sa inyo na posible tayo makaabot ng maraming mga tao by fully utilizing digital spaces. So, sabi ko, Lord, kailangan ko talaga ng makakausap. Kailangan ko ng magme-mentor. Kailangan ko ng, alam mo yon. And then, ayun, sumagot siya sa akin. So, anchor siya. Marami na siyang followers, parang almost 100,000 na rin sa mga social media pages niya, platforms niya. Tuloy-tuloy din siya sa pag-share ng encouragement sa social media. So, it's another opportunity for us, hindi lang sa akin, kundi sa atin, mga kapatid, na, alam mo yun, kaya hanggang ngayon, parang, Lord, talagang, dito mo nga talaga ako dinadala, no? Ayan, sila Ate M.A., bunga ng TikTok, diba? O, naka-follow din si Bloomingdale kay Pastor Jeff. So, yes, magkikita kami tomorrow. So, guys, please pray for me. Pupunta ako sa Green Hills bukas para i-meet si Pastor Jeff. And sabi niya talaga kahapon. Sabi niya, sige, punta ka sa church, ganyan, dalaw ka, tas kwentuhan daw. Kaya, yeah, so blessed, guys. So, please pray for me. Babiyahe ako bukas sa Green Hills. At excited ako na matuto. Lalo tomorrow. Oo nga no? Noong nakaraan, last week or 2 weeks ago, nandoon sila Joros Gamboa sa church nila Pastor Jeff. Yun. Kaya, thank you, Lord. No? Talagang dinadala niya ako sa mga tao na makakatulong sa akin at makakaunawa sa ginagawa ko. No? Mauunawaan talaga nila. Kasi not all churches talaga, even churches, no? They are not open to what we are doing here. No, hindi nila alam. Pero ako naman sabi ko, actually dapat nga, 'di ba? Dapat magtulungan kasi kung ito ay sabi ko nga supplemental lang naman 'to eh. At the end of the day, gusto ko pa rin kayong mailapit sa mga pinakamalapit na churches sa inyo kasi iba pa rin kapag may church ka talaga. Iba kapag may church family ka. So, yeah, galing siya sa Victory. So, ngayon, lahat ng mga nanonood ngayon, I understand kung wala pa kayong church ngayon dahil sa mga iba-ibang mga personal reasons po ninyo. So, ito muna yung nagiging tahanan nyo. Dito muna kayo kumakain. Pero, sa mga susunod na panahon, I want you guys to have a church. No? Pero malay natin. Di natin alam kung saan tayo dadali na, Lord eh. Basta ako, I will just follow. I will just obey. I will keep my ears open and be attentive kung saan ako dadalihin ng Panginoon. Yeah, God bless you, self-love. Amen. And naatin sa Victory Church. Praise God. Evident po sa buhay mo yung God's goodness. Thank you so much, Ria. God bless you po. Ang daming ginagawa nila. Alam mo yun, parang sunod-sunod na, wow, napansin tayo nila, di ba? Grabe. Like, I'm excited kung saan pa tayo dadalhin ni Lord. At kung saan pa tayo mapapadpad sa paglalayag natin. 'Di ba? Habang lumalapit tayo sa Panginoon at habang sumusunod tayo sa Kanya, ilalapit din tayo ng Diyos sa mga tamang tao, tamang opportunity, tamang influence. Amen. Excited ba kayo sa gagawin at kayang gawin ni Lord sa community natin? And sa lahat ng mga nandito, alam nyo po, nararamdaman nyo ba yung parang, wow, I am so blessed that I am part of this community. Kasi nasimulan ko nasubaybayan ko. Nakita ko kung paano kumilos si Lord from the very first day na umattend ako hanggang ngayon. 'Di ba? Like, kung bago ka dito, marami kang iisipin maybe. Pero kung matagal ka na dito, you know. 'Di ba? Alam mo yung pinagdaanan natin. Alam mo yung mga basta lahat ng mga problema, mga kabigatan, 'di ba? Lahat ng pagtatawid sa atin ng Panginoon, alam mo 'yun. Nasubaybayan mo 'yun, nakita mo 'yun. Ako po,
sasabihin ko sa inyo, I am blessed that I am part of this community. Ako po ay sumunod lang. Ako po ay sumunod lang sa Lord. At hindi ko alam talaga, di ba? Alam niyo naman yun. Alam na alam niyo, hindi ko alam yung gagawin ko. Noong nagsisimula ako, but praise God. God gave me you guys, and God gave me, people surrounding me na makakatulong. Kuya, ask ko lang po, okay lang po ba sabihin na yes if someone asks me if, yes, pwede. Yes, I am a Christian. I'm a follower of Jesus. Pwede din. Yeah, pwede. Yes, Pas, I felt like always hungry to listen to the word of God since I start joining dito. Amen! Amen. Totoo yan. Dito sa community, lagi tayong uhaw at gutom sa presence ni Lord. At sa lahat ng mga bagong dinadala ng Panginoon, sa lahat ng mga nagbabato ng kanilang mga prayer requests, bantayan nyo lang po yan. Merong mga tao po na nagpe-pray sa inyo. May mga tao na nagpe-pray sa inyo. At bantayan nyo, kapag kayo ay tinugon ng Panginoon, dahil naglagay kayo ng mga prayer requests dyan, bumalik kayo dito at magpasalamat kayo sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay nyo. Kasi I believe God is a miracle working God. At marami na siyang ginawa sa ating lahat. At marami pa siyang gagawin. Hallelujah! So, tonight, brothers and sisters, magpapatuloy tayo. Yes, you are a Christian. Ate Rochelle, you are. Kahit hindi ka pa baptized. Okay? Pero abangan nyo sa July 25. Maraming salamat din po, Ate Len. I'm so excited, mga kapatid sa Singapore, na makita kayong lahat. Ramdam na ramdam ko na pinag-iisa ng Diyos ang mga puso natin. Kaya, excited ako. Okay? Sa lahat ng mga nasa Singapore, see you next week. Next Tuesday na, guys! Next Tuesday na! Nasa Singapore tayo sa Tuesday, guys. Grabe. Parang na nakaraan lang, no? Hindi natin alam talaga. Ang bilis ng panahon. Nagulat na lang kayo, nasa Norway na ako, guys. Amen. Family breakthrough is coming in Jesus' name. Hallelujah. Ang saya-saya. Uy! Birthday mo, Teacher Pam. God bless you po. Thank you, Lord. Praise God. Ewan ko ba, parang may energy na lumalabas sa akin kapag nandito ako at kausap kayong lahat eh. Pag nagde-devotion tayo eh. Amen. Advance happy birthday po, Teacher Pam. Salamat. So, tuloy po tayo, mga kapatid. So, before anything else, at bago tayo mag-proceed sa ating pong teaching, I would like to ask something. Okay? So, this is a question po that will require honesty in your part. Okay? So, yes or no? Yes or no? Have you ever compared yourself to someone else and thought, ang galing nila? Ako parang wala lang. Ako parang hindi. Ako parang hindi nakikita. Have you ever compared yourself? Yeah. Same. Ako din. Pareho tayo. Mahilig tayong magkumpara. Saan kaya tayo dadali ni Lord ngayong gabing to, no? Ang hilig-hilig nating ikumpara ang buhay natin. Lalo na ngayon na lahat ng mga bagay ay nakikita natin sa social media. And we start comparing na buti pa sila, ako nandito pa rin. And sometimes na, lalo na pag nandun tayo sa quarter life crisis na may mga trabaho sila, ang ganda, para nakaipon na sila. Pero bakit ako nandito pa rin ako hanggang ngayon? O alam mo naman minsan na alam mong magaling ka, alam mong may potential ka, pero natatakot kang magsimula. At ito ang pumipigil sa'yo para hindi mo magawa yung sa palagay mong kaya mo namang gawin. Ang daming nag-me, ang daming nag-ako. So, ibig sabihin,
At young age, ang laki na ng achievement ng iba. Yes! I had that feeling. Sana ako din yung ganun. Yeah. Tayo yun. Tayo yung mga tao na yun. So tonight, maganda ang ating pag-uusapan at ito ay pagpapatuloy natin sa Parables of Jesus, Stories that Change Lives. And today's parable, or tonight's parable, mga kapatid, is something personal. It is something personal. Why? Because it will talk about your potential, your purpose, and even your fear. And even your fear. So ito ay patungkol sa iyo. Sa mga potential mo, sa purpose mo, at sa mga takot mo. So this is the story of the parable of the talents. The parable of the talents. Okay, allow me to get my Bible and read. The parable of the talents. So dito, may isang master na nagbigay ng talent sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga servants bago siya umalis. So ang isa ay nakatanggap ng 5, ang isa ay nakatanggap ng 2, at ang isa ay nakatanggap ng 1. Iba-iba sila ng mga amounts na natanggap. But they have the same responsibility na palaguin ang mga pinagkatiwala at ibinigay sa kanila ng kanilang master. Mga kapatid, mga magulang na nandito ngayon, if we are honest tonight, maraming mga tao ngayon, they are not really failing because they have nothing. They are not failing because they have nothing. Hindi ganon. They are not failing because they have nothing. You know what? Why they fail? They are failing because they are hiding what they already have. Hindi ka nabibigo kasi wala ka. Nabibigo ka dahil tinatago mo yung alam mong meron ka naman. At dito po iikot ang atin pong pag-aaral, the parable of the talents. At makikita natin yan sa Matthew chapter 25. Starting verse 14. Alam niyo, kumakati yung ilong ko, hindi ko alam kung bakit. Okay, so Matthew chapter 25, starting verse 14. Yan, kakaumpisa pa lamang po. Babasahin ko po. Makinig po kayong lahat. Ang talinghaga tungkol sa mga talento. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. Ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga iyon at nakinabang siya ng 5 pang talento. Gayon din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. Subalit, ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang sa 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento. At sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento. At sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit, na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. Kaya't kunin nyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganahan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. At dito nagtatapos ang talinghaga tungkol sa mga talento. Purihin po ang pagkabasa ng buhay, banal at makapangyarihang salita ng atin pong Panginoon. 3 puntos po ang iiwan natin sa bawat isa. To all of you who are watching, makinig lamang po kayo. Saglit lamang po ako magtuturo. Makinig lamang po kayong maigi. Itong mensahe po na ito ay para sa ating lahat. 3 puntos lamang po ang iiwan ko. Sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabing ito. Point number 1. Everyone has been given something. Everyone has been given something. Ikaw ngayon ay nabubuhay at wala kang mairarason. Meron ka. Hindi mo pwedeng sabihin na wala ka. Bakit? Meron kang lakas, meron kang buhay, ikaw ay humihinga, at napakaraming mga pagkakataon na binibigay ang Diyos sa buhay natin. Maaari po sigurong sabihin natin na wala akong regalo na kagaya ng sa Kanya. O sabihin na natin, wala akong kakayanan na gaya sa Kanya, but you still carry something valuable. Hindi po lahat ay meron sa isang tao. Meron siya na wala ka, pero meron ka na wala siya. The master gave different talents to different servants. Nagbigay po ang master dito. Okay, bibigyan ko ng 5 ang unang alipin, 2 ang ikalawang alipin, at isang talento sa pangatlong alipin. Iba-iba po sila ng mga amounts. Iba-iba ng value, ng halaga ang ibinigay sa 3 alipin na ito. But they have an intentional assignment. Ang palaguin ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanila. Mga kapatid, binigyan ng unang alipin ng 5 at ito ay nadoble. Ang binigyan ng 2 ay nadoble rin. Magkaiba po.
Pero parehas silang lumago. Pero ang iisa, wala siyang ginawa. Binaon ang kayamanan at pagkabalik ng kanyang amo, ibinalik ang nag-iisa. Samantalang pwede niyang gawin iyon na palaguin pa yung kahit na isang talento na yon o salaping iyon na pinagkatiwala sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin wala ka. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang kakayanan o talento. Alam niyo po, napaka unnecessary ng comparison. Do tao po tayo, madalas po ay talagang naikukumpara natin ang ating mga buhay sa iba. Pero kung titingnan po natin talaga na, Lord, ito yung pinagkatiwala mo sa akin and I will not compare myself to anyone else. Dito mo ako tinawag, ito yung calling mo sa buhay ko. So hindi ko pwedeng ikumpara, okay, I'm a digital missionary, I will not compare my life to people na may ibang calling. Kasi dito ako tinatawag ng Lord and I want to be faithful here in this calling of God. At sila, magiging faithful sila sa calling ng Lord sa kanila kung saan sila tinawag ng Panginoon. At ikaw na nanonood ngayon, meron ding calling si Lord sa buhay mo. Maging tapat ka dyan sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon para maging magulang, maging tapat kang magulang sa mga anak mo. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon para maging tapat sa asawa mo, maging tapat ka sa asawa mo, paglingkuran mo yung pamilya mo. Dahil our family is our first ministry. Yung ibang mga tao, they have bigger platform. Yes. Maybe they have bigger influence or maybe they have different skills. But God never asks you to become someone else. Hindi kanya tinatawag, o Harold, maging ganito ka. Hindi. Harold, tinatawag kita, dyan ka, dyan kita ilalagay. Hindi kanya tinawag para maging ibang tao. He only asks you to be faithful with what you have. Ano ba ang mga bagay na meron ka ngayon? Ano ba yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ni Lord ngayon? Ang tanong, tapat ka ba na ginagampanan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Tapat ka ba na naglilingkod, sumusunod, nagtatapat ka ba sa Kanya? Kamusta ang ating paglakad sa Panginoon? Kamusta ang ating paglakad sa Panginoon, mga kapatid ko? Yeah, God bless po sa lahat ng mga nagsasend ng prayer request. Yan, please keep on sharing po. Ipagpe-pray po natin yan. The enemy loves comparison because comparison blinds you from your own purpose. Alam mo ba na mas magiging masaya ka pag pinagtuunan mo ng pansin ng sarili mo? Alam mo ba na mas magiging payapa at masaya ka kapag hininto mo ang pagkukumpara ng iyong buhay sa iba? Mas magiging mapayapa yung buhay mo. Ito po. Hi, question lang po. Maiintindihan po kaya ni Lord yung mga tao na curious lang po. Well, ako naniniwala ako it depends, no? Like we cannot judge people, only God can judge us. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao na yon, if they are lalo diba ngayon parang mentally challenged, meron talagang medical condition yung mga tao na yon. So we never know, no? We never know.
But as for me, na nakikinig ka ngayon at nanonood ka ngayon, and if there are thoughts na lumalamon sa isipan mo ngayon na gawin mo yan, there's hope in Jesus. He is our hope giver. He is our life giver. And maybe this is an invitation from the Lord to really surrender your life to Him habang may pagkakataon pa. Okay? Kasi hindi matatapos sa mundong ito ang buhay natin. Kapag ikaw ay mahilig magkumpara ng buhay mo sa iba, mabubulag ka. Hindi mo na malalakaran, hindi mo na mararating yung purpose mo. Bakit? Kasi palagi kang nakatingin sa iba. So alam mo yun, ito yung direction mo, pero lagi kang nakatingin dito. Buhay nila yun eh. Ito yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon dito. So wag kang tumingin sa buhay ng iba. Focus. Amen. Amen. Pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo. Pagtuunan mo ng pansin yung personal na relasyon mo sa Panginoon. God bless you po, Christine Evangelist. God bless you po. Amen po ba, mga kapatid? Huwag mo masyadong tingnan ang buhay ng iba. You don't need someone else's calling to fulfill your own. Gusto mo bang ma-fulfill yung purpose ng buhay mo? Gusto mo bang ma-fulfill yung purpose ng Lord sa buhay mo? I stop comparing myself to others na po kasi alam ko mas maganda ang plan si Lord sa akin. Tama! Mas maganda ang plano ng Panginoon sa buhay mo eh. Focus kay Lord. At tingnan mo yung mga bagay na meron ka. Saan ka ba magaling? Ano ba yung mga skills mo? Because everyone has been given something by God. Merong binigay ang Diyos na kakayanan na meron ka at wala ang iba. There is something special in you na sa iyo lang yan binigay ng Lord. At gamitin mo yan. Huwag mong itago yan. Amen po ba? Uulitin ko po yan ha. God never asked you to become someone else. Hindi kanya tinawag para maging ibang tao. Tinawag ka niya para maging ikaw at maging tapat ka sa pinapagawa niya sa'yo. God bless you po kay Noah Addison Rosales. God's healing flow upon him in Jesus' name. Amen. Tama. Ipagamit mo kung anong meron ka. Baka naman napakatagal ka ng tinatawag ng Panginoon. Sinasabi mo, Lord, wait lang. Wait lang po. Tsaka na lang po. Kailan pa? Diba po yung kanta? Alam niyo naman, lagi kong favorite ko yun eh. Lagi ko sinasabi sa inyo yun eh, diba? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? At kung ang buhay mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa maglilingkod sa Panginoon? Kailan pa maglilingkod sa Diyos? Paano niyo po ba nasik yung purpose niyo here on earth? Ako po, paano ko nalaman yung purpose ko sa mundong ito? By knowing my Creator. Kasi po, syempre ang manlilikha, alam niya ang purpose ng kanyang mga ginawa. Para lamang po yung
kung ikaw ay bibilan ng isang appliance, hindi po ba kailangan mong gamitin yung manual para malaman mo yung purpose kung paano gagamitin din yung gamit na yun? So, meron pong manual. So, mga kapatid, tanungin po natin doon sa Creator, doon sa manlilikha natin. Siya po ang lumikha sa atin. And the purpose of our existence is to know Jesus, to love Him, and to serve Him, to glorify Him. Doon lamang po iikot ang atin pong mga buhay. Kapag hindi natin kilala ang ating manlilikha, we are lost. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Nakakaiyak naman, so may bear naman. God bless you po, Ate Ana Lu. Ang dami laging realizations ng Lord araw-araw sa mga devotions po natin. Basta tandaan nyo mga kapatid, meron ka. Tandaan mo, binigyan ka ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos. We just need to be faithful with what we have. Just be faithful until the end. Be faithful. Ang ganda nung sinabi ni Garlic Duck. Sabi niya, sana po ay hindi ako malayo kay Lord. Alam niyo po, isa yan sa mga kinakatakot ko. Like, Lord, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung anong mga posibleng mangyari bukas at sa mga susunod na panahon. At alam niyo, natatakot ako na, Lord, baka yung isang araw sa sobrang bigat ng pinagdadaanan ko, mapalayo ako sa iyo. Lord, huwag mong pahintulutan. Kasi hindi ko kayang makita yung sarili kong malayo sa iyo. Hindi ko kaya. Napakahirap po siguro ng buhay na malayo sa Diyos. At alam mo yun, kapag may Holy Spirit ka na sa buhay mo, hanap-hanapin mo yun. Hanap-hanapin mo yun. Kaya huwag kayo maniniwala sa sinungalingan ng kaaway na wala kang talento kasi meron ka. Kasi binigyan ka ng Diyos at gamitin mo ang talento na ito para sa kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po kayong makita in your maximum potential serving the Lord. Saglit lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Sayang naman po kung hindi natin ipapagamit ang buong lakas at kakayanan po natin para sa Panginoon. Sayang naman po kung lilipas lang ang ating buhay at sasabihin natin pagdating ng araw, sayang. Sayang. Hindi ko nagawa. Lumipas ang panahon na hindi ko nabigay sa Panginoon ang 100%. Pero may pagkakataon pa ngayon. Kaya siguro natin pinag-aaralan to. Kaya siguro tayo nandito ngayon para sabihin na may magagawa ka pa. Kasi po kahit Kristiyano, Ate Joycey, ay nagkukulang pa rin eh. Pasensya na po sa nangyari sa inyo. Pero even Christians, we are not perfect. We are just human beings. At kung wala ang Panginoon, kahit sabihin mong Kristiyano ka, matutukso ka pa rin.
nakakagawa ka pa rin ng mga pagkakamali. May kaya ka pang gawin. Ibuhos mo na. Todo bigay para sa Panginoon. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Ngayon, naririnig mo tong tinig na to. Naririnig mo tong katuruan na to. May talentong binigay sa'yo ang Panginoon na kailangan mong pagyabungin. May purpose ka pa. Tama, Jasmine. Amen. Pasalamat po, God uses you po para iparealize may purpose pa ako, hindi pa huli. Tama. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo lahat, please makinig kayo, hindi pa huli. Meron ka pang magagawa para sa Panginoon. Praise God, Ate Rochelle. Praying na matanggap po unti-unti ni partner sa Lord sa buhay. Natuwa po ako makita dyan na yun. I-remember praise the daughter namin before mag-sleep. Nakakaiyak naman yun, Ate Rochelle. Amen. May magagawa pa tayo. Age is just a number. Amen. Natutuwa nga ako sa mga leaders natin kasi iba-iba kami ng mga edad pero on the go pa rin, di ba? Lord, kapatuloy ako. Gusto ko maglingkod. Gusto ko na ipagamit yung buhay ko sa'yo, Lord. May echo na naman. Teka lang po. Patayin ko lang saglit ah. Yes, Iwashi, meron. Paki-message si Iwashi. Okay. So mga kapatid, uulitin ko lang. May kakayahan ka na binigay si Lord. May talento ka, maging tapat ka. Gamitin mo para sa Kanya. I will never lose my grip to you, my Lord. Amen. Sa lahat ng mga bagong pasok dito, huwag kayong magdalawang isip. Sige, mag-join lang kayo na mag-join. Parang anytime mapapatakan ng luha yung cake na hinahalo ko. God bless you, Ate M.A. Why po ganon? Even I help my mom too much. Hindi sabihin lang po reklamo at pananakit. God bless you, Nami. You don't need to spam. You don't need to spam, Nami. Baka ma-mute ka. Okay, nabasa ko. So, God bless you, Nami. Okay? So, tao tayo. Okay, tao tayo. At nakakasakit tayo, nakaka-offend tayo. But we have to surrender everything to the Lord every day, every single day. Just surrender your pain, your hurts. Lahat ng yan sa Panginoon. And just pray for your mom. No, panalangin mo siya na kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Kasi walang imposible sa Panginoon. Ako sobrang blessed na blessed pa rin ako dun sa testimony ni Mama Emma kung paano kumilos ang Lord sa kapatid niya. Imagine that. Diba? Imagine that. Kung paano kumilos ang Lord sa buhay ng kapatid ni Mama Emma. Still, I'm so blessed. I'm in awe. Na, Lord, thank you. Na hindi naman nanonood pa siguro dito yung kapatid ni Mama Emma, pero recipient din siya ng blessing ng Lord for Mama Emma. Dumadaloy sa bawat family members. Praise God. So that's one. Everyone has been given something. And number two, makinig. Fear can bury potential. Fear can bury potential. God bless you, F-Lady. Bunso, nagsisisi ako bakit ang dami kong sinayang na panahon. Bakit hindi ako nagamit agad kay Lord? Nakakaiyak yan, ate. Alam mo, Ate Analu, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ng isa sa mga elders sa church before, pero nasa langit na siya ngayon. Siya ay isang intercessor, si Sister Ellen. Alam niyo ba? Kabataan pa lang ako noon. Tapos, nagkaroon kami ng overnight prayer meeting. So, nagpa-pray kami. Alam niyo yung overnight prayer meeting? So,
ang nangyari, pray. Tapos nagkausap. Tapos nagkaroon kami ng chance na makapag-usap nila Sister Ellen. Tapos nakabilog kami. Alam niyo, sabi niya sa akin. Sabi niya sa amin ng mga kabataan, huwag niyo akong gagayahin, ha? Sabi niya sa akin. Sabi niya sa amin, huwag niyo akong gagayahin. Kasi, anong sabi niya? Matagal daw siyang lumayo sa Panginoon. Nung time na nakakilala na siya sa Panginoon, umalis siya. Parang nag-backslide siya, ganon. Nag-backslide siya. Ilang taon yung lumipas. At nung senior na siya, nung matanda na siya, bumalik siya ulit sa Lord. Naglingkod siya ulit. Nagpagamit siya ulit. Tapos sising-sisi siya. Sising-sisi siya, sabi niya. Ang daming taong nasayang. Ang daming taong lumipas na dapat ay naglilingkod ako. Na dapat ay ginagamit ko ang buhay ko sa Panginoon pero hindi ko nagawa. At ngayong matanda na ako, tsaka ko na-realize yun. Na sana pala hindi siya umalis sa Panginoon noong time na yun. At yun, ang maganda, nakabalik siya sa Lord bago siya nawala at kunin ng Panginoon. Totoo, no? Ako po, isa yan sa mga tumatak sa akin na sabi ko, Lord, nung 17 years old ako, ngayon 32 years old na ako. Sabi ko, Lord, ayokong umalis sa'yo. Na Lord, magpapatuloy ako kahit na anong mangyari. Alam niyo, ang dami ng ups and downs sa buhay ko eh. Ups, downs, up, down. May time na masaya-masaya ka, may time na malungkot ka, may time na sobrang blessed ka, may time na parang you are lacking of talagang mga pangangailangan mo. Pero like ko iniisip yung sinasabi ni Sister Ellen sa akin na huwag niyo akong gagayahin. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Wala nang alisan to. Yes, but it's never too late. I'm so happy, mga kapatid, to meet all of you here. I'm so happy na we have this opportunity na makapaglingkod sa atin pong Panginoon. So blessed, Pastor. Remind ako, continue serving the Lord kahit na may kahit pa. It's fulfilling. Amen. Sabi ko, ayoko nang sayangin yung natitirang panahon ko. At kapag ako ay nagkaroon po, kapag ako ay nagkaedad na, ayokong sasabihin ko na, sana pala, nung kabataan ko, tinodo ko na. Kasi hindi na natin mababalikan yung buhay natin in the past. Hindi na tayo pabata. Mauubusan tayo ng lakas. Darating yung araw, mga kapatid, hindi na natin magagamit yung boses natin para mag-worship lead. Hindi na tayo ganun ka-energetic. Dati kaya mo pang magpakanta ng 5 beses, di ba? Di ba, Ate Rose? Ako dati, nung kabataan ko, well, bata pa rin naman ako kahit papaano, pero nung nasa peak ako ng kabataan, kahit magturo ako ng ilang beses sa isang araw, kahit magpakanta ako araw-araw, kaya ko, pero ngayon, parang may hingal na. Manghihina tayo eh. Well, hindi yung puso, pero yung lakas natin. Tama po ba? Hindi na tayo pabata. Pero yung natitirang lakas mo ngayon, gamitin mo na para sa Diyos. At huwag mong hayaang mahadlangan ka ng takot. Huwag mong hayaan na mahadlangan ka ng sinasabi ng iba. Hindi mahalaga kung anong sasabihin sa iyo ng mga tao. Gawin mo ang gustong pagawa sa iyo ng Diyos at matakot ka sa sasabihin sa iyo ng Panginoon. Hindi sa sasabihin sa iyo ng tao.
God bless po, Ate Elsa. Sige po. I-upload ko po ito. Huwag kayong mag-alala. Sige, diretso natin sa grounding session to. Tama po. Ang ganda ng prayer ni Ate Annalisa na, Lord, gamitin mo po ako kung saan ako mas magiging kapaki-pakinabang. Na Lord, gamitin mo po ako kahit alam ko na hindi ako magaling, diba? Parang, Lord, dami ko mga pagkukulang, pero Lord, gamitin mo po ako. Alam niyo po yung prayer na gano'n na sobrang napaka-humble. Na Lord, alam ko naman, mahiyain ako. Alam ko, di ako magaling. Alam ko, marami ako mga pagkukulang, pero Lord, pwede ba gamitin mo po ako? Kasi gusto ko pong magpagamit sa'yo. Parang, Lord, kayak. Hanggang wakas ng buhay ko, gusto ko magpagamit sa'yo. Napakasarap pong magbigay ng buhay sa Diyos. Napakasarap magpagamit po sa Kanya. Kaso yung iba po natatakot. And the greatest enemy of purpose, kung bakit hindi natin nagagawa yung purpose natin, hindi naman po sa lack of ability, but because of fear. Kasi nga po, we have been given something by God. Praise God. Charis. Baka may takot sa puso natin. Kaya mo naman may takot lang. Alam niyo po, yung isang servant na yon, yung pinagkatiwalaan ng isang talento, hindi naman siya nagsimula sa pagre-rebelde. Hindi naman siya nagsimula sa pagrereklamo. Alam niyo po, nagsimulang mawala ang lahat sa pagtatago. Sa pagtatago. Ba't siya nagtatago? Dahil may takot. You wanna know your purpose, Ellie? Sa lahat ng mga nandito ngayon, and if you don't know your purpose, let me just tell you. Let me just tell you tonight. Matatagpuan mo yung purpose ng buhay mo kapag nakilala mo ang manlilikha mo. You will know your purpose in life if you get to know your Creator. So, lapit ka kay Lord. Lapit ka sa Diyos. Unti-unti kang manalangin sa Kanya na, Lord, I want to know you more. I want to know you more. Marami tayong takot. Takot tayo magkamali, takot tayong mahusgahan, takot tayo na baka hindi pa tayo sapat. Amen? Maraming mga tao hanggang ngayon at minsan kahit Kristiyano na tayo, nandoon pa rin. May takot pa rin sa ating mga puso. Hello, Alki! It's never too late to go back to Jesus. You are very much welcome here. Sa lahat po ng mga backsliders na nanonood po ngayon, sa lahat ng mga taong nawala sa Panginoon, ito na yung araw naman nung balik tayo sa Kanya, hindi bukas at hindi mamaya, kundi ngayon. Kung kayo ay nasaktan sa loob ng simbahan, nasaktan ng mga tao, kung kayo ay nasaktan, nag-backslide, natisod, nawalan ng pag-asa, inaanyayahan po kayo ng Panginoon. Huwag mong hayaang manaigang takot para hindi ka manumbalik sa Diyos. Huwag po tayong gumaya sa mga tao na nanatiling tahimik. Huwag tayong gumaya sa mga tao na naduwag at nanatiling nagtatago. And they delay what God is calling them to do.
nating i-delay. Nai-imagine ko po ngayon na nakatayo ang Panginoong Hesus sa atin, sa ating harapan. At naghahanap siya ng mga tao na gusto niyang pagkatiwalaan. At naghahanap siya ng mga taong gustong manumbalik sa Kanya. I just imagine, sa isang ama na naghihintay sa kanyang anak na manumbalik sa kanya. Remember the prodigal son. Tama, Ate Annalisa. Remember the story of the prodigal son? Naghihintay lamang po ang ama sa muling pagbabalik ng kanyang anak. At ito na po yun, mga kapatid. Thank God bless you, Isabella. May work na siya. Tingnan niyo po yung mga answered prayer na ginagawa ng Lord. God bless you, Alki. Lord, use me even if I have flaws po. Lahat tayo mayroong mga flaws. Lahat tayo meron. Pero hindi tayo hinusgahan ng Panginoon. Imagine you have all the potential in the world. Pero dahil sa takot, ito yung nagiging rason para hindi tayo mag-grow. Hello, J. Seron. Huwag kang mahiyang lumapit sa Lord. Hello, JJJ. This user, sabi mo, is lost and broken. You are lost and broken. And you know what? I have a good news for you. The Lord is close to the brokenhearted. The Lord is close to you. Kaya mga manonood ngayon, huwag niyong hayaan na ibaon ng takot ang mga potensyal na meron po tayo. Kaya mo. Sabihin mo nga, kaya ko. Sabihin mo, kaya ko. Bakit? Philippians 4:13, kaya ko sa tulong ng Panginoon, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya mo kaya because of Jesus in you. Kaya mo kayang bumalik sa Kanya dahil meron pong driving force na nagtutulak sa iyo. Bumalik ka sa Kanya. Kaya mo. Gamitin mo yung potential mo para sa Diyos. Maraming mga tao, napakagagaling, napakahuhusay, pero pinapagamit sa mundo ang meron sila. God bless you, Selena Buiza. At isa pa yan, no? Akala ng maraming mga tao kapag nakamta na nila ang kanilang mga pangarap sa mundong ito, magiging okay sila. Magiging kumpleto at buo sila without them knowing na sa pag-chase pala nila o paghabol nila sa mundong ito, ang dulo pala ay kapahamakan. Ang dulo pala ay walang saysay at kabuluhan. Ba't hindi mo subukang hanapin, habulin ang purpose ng Lord sa buhay mo at siya na ang bahala sa iyo? Alam mo, ganyan ako ngayon eh. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kaya I don't have any parang mga bagay na iniisip ngayon. Kasi sabi ko lagi, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ano man ang mangyari sa araw na ito, ikaw nang bahala, Lord. May mga bagay akong gusto, yes. And sometimes, nafu-frustrate din ako kapag hindi nangyayari. But at the end of the day, I always pray to God na, Lord, alam mo naman to eh. Alam mo kung ano makakabuti para sa akin. So kahit hindi nangyari, alam kong may plano ka. Alam ko na may tinuturo ka. Kaya napakagandang panalangin
Tama, Ate Annalou, ng pagpapaubaya ng lahat sa Panginoon. Ate Beth, balik ka na. Magpagamit na tayo ulit. Amen? Kung tayo ay magpapagamit, wag sa tao. Magpagamit ka sa Diyos. Amen? Magpagamit ka sa Diyos. Buhos mo na. Maglingkod ka na parang wala nang bukas. Maglingkod ka na para bang bukas ay uuwi ka na ng langit. Ganong klaseng paglilingkod sana. Kasi kapag inisip mo na, hala, hanggang ngayon na lang ako, diba, bibigay mo na sa Lord lahat eh. Bibigay mo na yun. Serve like if there's no tomorrow. Love the Lord. Walang hindi ka malulugi kapag nagmahal ka kay Lord. Tama? Hindi ka malulugi kapag nagmahal ka at naglingkod ka kay Lord. Sabi ni Self-Love, binuhos ko lahat. Sino dito binuhos niya lahat sa maling tao? Aray ko. Binuhos niya lahat sa maling tao, kaya nung nawala ka rin. God bless you, Miss. Tingnan mo naman, napakadaming mga answered prayers. Praise God. Palakpakan nga muna natin si Lord. Tingnan niyo yan. Pinapatunayan ng Diyos, mga kapatid. Gumagawa talaga siya ng himala. Congratulations, Miss. I remember that. You are praying for that item sa Pangasinan. God bless you. Kaya to, ha? Walang alisan, walang iwanan sa pamilya ng Diyos. Amen ba mga kapatid ko? Alam niyo po itong sinasabi itong sinabi ng Master, ito yung sasabihin sa atin ni Jesus eh. Ito yung sinasabi ni Brother Eddie na the sweetest words. Praise God, Ate Ann. Ito yung sweetest words. Listen, sabi niya dito, nung dumoble, okay? I mean, tama, dumoble. So, binigyan ng 5, nagbigay pa ulit ng 5, nagbigay ng 2, nagdagdag pa ng 2. Anong sabi ng Panginoon, ng Master? Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito yung sa English, well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Anong tawag niya? Servant. Ang mga servant nagsaserve. Mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Let us be faithful in our service to God hanggang wakas. God bless you, Ate Rochelle. Ayan sa lahat ng mga gusto maging intercessor kayo, sama kayo sa amin. Diba? Kung hindi nyo kayang maglingkod pa sa loob ng church, why not? Simulan nyo mo dun sa online. Maging part kayo ng intercessor, maging part kayo ng pagtuturo sa mga bata, kabataan. Let us serve God. Let us serve the Lord. Pero anong sinabi niya doon sa isa? Anong sabi niya? At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Hay.
sakit nun. Pinatapon yung alipin. Jay Seron, alam nyo, lagi ko sinasabi na ang pinakamabisa lang para makatakas ka sa last ay lumayo ka. Kasi hindi naman talaga natin malalabanan ng tukso unless layuan talaga natin. Yun lang talaga yung susi flee from sin. No? Rebuke Satan immediately. Run away from sin. Huwag mong labanan, takbuhan mo. Kasi wala nang nananalo sa tukso, sa last. Okay? So, yun lang talaga eh. Kapag alam mo na natetem ka, takbuhan mo. Kapag alam mo na natetem ka, gawa ka ng ibang mga activities mo. Yun lang. Prayer and accountability. No? Accountability partner. Yeah. Walang magagawa yung hiya natin eh. Kasi kapag nahiya ka na lumapit sa Lord, paano kapag dumating siya bigla? Paano pag nag-rapture na? May nagawa ba yung hiya natin? Lapit ka pa rin. Diba? Lapit ka pa rin, Lord. Patawad po. Naging mahina po ako, Panginoon. Linisin mo po ako. Araw-araw ka man lumapit sa Panginoon. Araw-araw kang humingi ng tawad. At sabihin natin, Lord, baguhin mo po ako. Paunti-unti. Okay? Walang magagawa yung hiya natin, kapahamakan ang patutunguhan kapag nanguna ang hiya at takot na lumapit sa Panginoon. And last, number 3, last but not the least. Number 3, God honors faithfulness, not perfection. O, ito na, para sa'yo, di ba? J. Serson ba? J. Seron. God honors faithfulness, not perfection. Hindi tayo perfect eh. Diba? Hindi tayo perfect. Bumabagsak tayo. And God is not requiring us. God is not asking for perfection. Ang gusto ni Lord, yung willingness natin tsaka yung obedience natin sa Kanya. Diba yung mga lingkod niya, yung mga servants niya na ginamit yung talento? Ginamit! They were rewarded. May gantimpala sa lahat ng mga ginagamit ang kanilang talento para sa Panginoon. Perfect ba tong mga servants na ito? I doubt. I doubt. They are not perfect, but they were faithful. Tapat sila. Alam mo, di ba dapat yung paparangalan lang dito yung pinakamarami? Ganun sa mundo kung sinong pinakamarami, ikaw yung may gantimpala. Pero bakit yung dalawang talento na nagtrabaho din at may ginawa, ginantimpalaan din? Pareho lang sila. Di ba? Same praise. Pareho ng recognition yung natanggap ng binigyan ng 5 at yung binigyan ng 2. So, ibig sabihin, hindi ito padamihan ng talento. Hindi ito padamihan ng ginagawa. Basta maging tapat ka sa meron ka. Kahit marami pa yan o maunti pa yan, pero naging tapat ka at ginamit mo sa Panginoon, parehong praise, parehong recognition, parehong boses ang maririnig natin. Well done, my good and faithful servant. Amen. Hindi mo pwedeng ikumpara sa iba na siya marami siyang ginagawa, ako konti lang. Okay lang na konti yan, basta maging tapat ka. Alam niyo ba, may mga pastor na kilalang kilala? Sikat na sikat, pero may mga pastor na hindi. Pero pagdating sa langit, mas kilala pa yung mga hindi sikat sa mundong to. Bakit? Naging tapat sa konting pinaalagaan sa kanila eh. Mas naging tapat doon sa konti. Hindi ito padamihan ng mga tao na pagpapastulan mo, kundi patapatan sa mga taong pinapalagaan sa iyo ng Panginoon. Amen? Alam nyo, kahit dumami tayo ng dumami dito, kahit umabot tayo ng libo-libo o kahit million followers pa yan, pero kung hindi tayo tapat sa pinapagawa ng Panginoon,
sayang lang din tong ginagawa natin. Kahit konti, basta sabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Yun naman din, like ko sinasabi. Sa totoo lang, sabi ko, Lord, okay na eh. Sabi ko nga dati kay Lord, okay na yung nasa church ako, naglilingkod ako doon, pero ay, iba pala yung plano ng Lord sa buhay ko. Iba pala yung gustong ipagawa ng Diyos sa buhay ko. At yun lang naman yung gusto ko madinig eh. Well done, my good and faithful servant. Yung like ko sinasabi sa inyo, sabi ni Quiz, walang silbi ang kasikatan sa mundo kung hindi alam ng Diyos ang pangalan mo. Totoo yun. Sabi ko sa inyo, okay lang na hindi tayo sikat. Okay lang na hindi tayo kilala, basta kilala ng maraming tao ang Panginoon natin. Ako naman, ba't ko ba ginagawa to, diba? Sa totoo lang, pwede na lang akong magtrabaho na lang ulit, diba? Right after nung nangyari sa akin sa church, pwedeng magtrabaho na lang ako ulit eh. Pwedeng bagong buhay na lang. Diba? Pwedeng hindi ko na ituloy ito. Hindi ko naman kayo responsibilidad lahat eh. Pero bakit natin to ginawa? Wala tayong ibang gusto kundi makakilala ang mga tao sa Panginoon. At yan ang gusto nating lahat. Maiproklama ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo nagpapatuloy. Kaya tayo nandito. At gusto natin maging tapat sa pinagkatiwala ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, mga tao kayo. Mga tupa kayo. Hindi po ba? Paano kung tinigil natin lahat to? Wala lahat. But thank God, because He allowed us to continue what we started here in this community. Kung babalikan ko yung taon na yun, last year, na yung nangyayari yung kaguluhan na yun, na sumuko ako, ano kaya ang buhay ko ngayon? Nasaan kaya ako ngayon? Nasaan kaya tayo ngayon? I just want to thank God. He stay faithful. Amen. Nanatili siyang tapat talaga sa ating lahat. God measures faithfulness and not popularity. God measures faithfulness, not popularity. Baka iniisip mo, ang liit naman ng nagagawa ko sa Lord. Ang konti naman ng contribution ko. But you know, in the eyes of God, obedience matters more than size. In God's eyes, obedience matters more than size. Okay lang kahit konti din ako contribute mo, basta tapat ka dyan, di ba? Basta tapat ka dyan. The first encounter ko kay Lord, 17 years old, sa isang youth camp. Amen? In God's eyes, obedience matters more than size. Kahit konti, basta tapat ka at sumusunod ka. Yeah, Jay Saron. Oy, mag-join kayo ng community ha. Join kayo. I want you guys to join our community sa GC. Thank you so much guys. All for the glory of God. Yeah. Yung mga, alam mo yung mga paglilingkod mo na walang nakakakita. Yung mga paglilingkod mo na walang nakakaalam. Yeah. Naka-record yun sa langit. Hello Andrea, God bless you. Naka-record yun sa langit. Kilala ka ng Panginoon. Maging tapat ka sa kakaunting meron ka at gagantimpalaan ka niya at maririnig mo ang salitang, well done, my good and faithful servant. Sa lahat po na wala pa sa group chat, message lang po kayo kila Kuya Danilo, kila Ate Analu, praise God. Yes, Ate Analu, go! Go!
i-ano nyo po sila, ipa-join nyo sila sa youth camp. So your gift is meant to serve others. Huwag kang madamot. Ipagamit mo yung meron ka sa Panginoon. God bless you po, Ate Alona. Okay, huwag kang maging madamot. Yang meron ka ngayon, kaya sa'yo binigay ng Lord para maglingkod sa Kanya at sa iba. Your talent is not just for you. Okay? Show the world what you've got. Not for your popularity or influence. Because that talent, that skill that you have, it is meant to bless people. Ako po ang meron ako ngayon, boses. Siguro itong tinig na ito ang ginagamit ng Panginoon para malaman ng lahat ng mga tao na meron Diyos na buhay. Itong boses ko na ito gagamitin ko para sa Panginoon at para sa Diyos lamang. The gifts that you have, kung magaling ka magluto, pagamit mo sa Lord. Kung ikaw ay magaling magturo, pagamit mo sa Lord. Kung ikaw ay kumakanta, sumasayaw, tumutugtog, pagamit mo sa Lord. Kung magaling ka mag-asikaso, pagamit mo sa Lord. God bless you po, Yuki. Amen. Dahil may malaking puso rin ng Diyos sa ating lahat. At yun lang yung kaya kong ibigay talaga eh. Yung gift mo ngayon, mag-grow pa yan. Mag-create pa yan ng impact. Amen? Ako sobrang excited ako sa gagawin pa ni Lord sa atin. Yung boses natin, yung mga kwento natin, lahat yan. Gamitin natin para makapaglingkod sa Diyos at sa iba. God bless you, Angeline. Alam mo, mas magiging powerful yung purpose mo. Sabi dito, your purpose becomes powerful when it stops being only about you. Amen. Your purpose becomes powerful when it stops being only about you. It's not about you. Your gift, your talent, your skills, it's not about you. Use it for the glory of God. Amen? So stop hiding. Huwag mo na itago yan. Amen? Huwag ka matakot sumubok. Huwag ka matakot magsimula. Huwag kang matakot kung ano sasabihin ng iba. Itong talinghaga, itong parable na pinag-aralan natin ngayon ay isang paalala sa ating lahat that we were given something for a reason. You have voice. You have purpose. You have your obedience to the Lord. And maybe tonight, God is not asking you to become bigger. He's just simply asking you to stop hiding. Huwag mo nang itago. Ipakita mo na at gamitin mo na para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. May ibubuga ka pa. May magagawa ka pa. Maglilingkod pa tayo. Hanggang dulo, hanggang wakas, hanggat may pagkakataon, ibibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay. God bless you, Ate Ariza. Yayakapin po kayo ni Lord. Amen. Ngayon pong gabing ito, bago tayo mag-grounding session na tayo. Diretso na natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whew. Are we blessed? The parable of the talents. Super blessed. Amen. God
God bless. So, sige po, para sa lahat ng mga nandito, sino po dito yung first time mag-grounding session? Yan. Hindi po. Sobrang blessed lang. Meron ba mga first time na mag-grounding session? Okay, that's nice. Okay, so abangan nyo. Okay, ito na yon. Okay, sige. Dahil first time nyo, mga kapatid. Let's go. Amen, Ate Ariza. God bless po. Sige po. So ngayon po mga kapatid, tayo ay dadako sa atin pong grounding session. At ito po ay isa sa mga pinaka-inaabangan po ng lahat ng mga manonood po natin. At praise God. Yeah, I'm touched. Dami pumasok sa isipan ko. Amen. Okay, sige, lalakasan ko po yung background music. Okay. So, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ngayong gabi, since maraming mga bago sa atin pong grounding session, yan, so, bigyan ko po kayo ng ilang minuto, siguro mga 1 to 2 minutes para po uminom, mag-CR, kung gusto nyo tumayo-tayo muna, yan, stretching po tayo. Ihanda nyo po ang inyong mga puso't isipan dahil ngayong gabi pong ito ay kakaiba ang ipaparana sa atin ng ating Panginoon. And prepare your tissue daw as well for all the first-timers. Tayo ay papasok sa isang dimensyon na ikaw at ang Panginoon lamang muna ang magtatagpo. And I am so excited for you to experience that powerful presence of the Lord. Drink water and prepare tissue. Praise God. At hindi pa tayo matatapos after grounding session kasi makakapakinig pa tayo ng testimony. Saturday naman bukas no? So may testimony tsaka closing prayer pa po tayo. Okay? So ready? So ngayon, wala kayong ibang gagawin. Okay lang na mag-stop muna kayo ng pagtatap at mag-stop muna kayo ng pagko-comment. So, i-off muna yung comment in a while, okay? So, wala kang ibang gagawin kundi makinig lang sa akin, okay? Yan, so ready na ang mga tao. Ayan, naka-turn off na po. Yan, sige, turn off na natin yung comment section. Yan, parang naka-turn on pa ata. Yan, isang turn off pa. 1, 2, 3, turn off. Yan. So, hold on mga kapatid. Yan, naka-turn off na. So, napakaganda po ng mga topics po natin, no? At sobrang nakaka-relate po tayo sa lahat ng yan. At ngayong gabi, it's another opportunity po to be touched by the Holy Spirit by doing our grounding session. So, let us prepare our hearts. Welcome sa atin pong grounding session, mga kapatid. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi magpahinga at ituon ang ating pong puso't isipan sa presensya ng ating pong Panginoon. Hinto muna tayo. Pause muna tayo sa lahat ng mga paghihirap, kalungkutan, sakit na pinagdadaanan natin ngayon. Pwede ba yon? Wala mo na mag-i-scroll, wala mo na hawak ng cellphone, kahit baba nyo lang muna dyan. Hindi naman tayo tatakas Hindi natin tatakasan yung mga problema natin. Hindi rin tayo magpapanggap na okay tayo. Gusto lang muna natin ngayon mapakinggan ang tibok ng puso ng Diyos at ang tinig niya na nangungusap sa atin. Pwede ko po bang imbitahan ng bawat isa na yumuko at pumikit sa oras po na ito? Just close your eyes. Wala pong didilat. Nakikita kayo ni Lord. Just close your eyes.
Now, sabay-sabay tayong mag-inhale. Hinga muna tayo. Inhale. At dahan-dahan nating ibuga. Breathe out. Once again, let us inhale the peace and the presence of the Lord. And slowly exhale all the pressure, the pain, all the hurts. At habang humihinga ka, isipin mo ito. May ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo. Do you believe that? In your mind, in your life, you have a purpose. You have a gift. You have talent, you have skills. May pagkakataon ka pa. May calling ang Diyos sa buhay mo sapagkat ikaw ay nabubuhay pa. Sa ating pinag-aralan, may kwento tungkol sa mga alipin na binigyan ng talento ng kanilang amo. Yung iba ginamit nila, pinalago nila, pero may isa, tinago lang niya. Nilibing niya. At minsan ba naisip natin, parang tayo rin yung isang tao na yun na meron kang pangarap noon pero natakot ka. May calling si Lord sa'yo noon, pero parang feeling mo, hindi ko to kaya. O hindi ako sapat. O hindi ko to magagawa. Hindi ba parang tayo din yung lalaking nagbaon na yun? Na dati we are so on fire, we are so passionate. Pero dahil sa mga sakit, disappointments, heartbreak, and rejection, parang unti-unti tayong nanlamig. Kaya instead na i-offer mo sa Panginoon ng buhay mo, pinili mo na lang itago. Tinago mo yung potential mo, tinago mo yung boses mo, tinago mo yung gift mo. At ngayong gabi, maaaring sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, bakit mo tinatago ang inilagay ko sa kalooban mo? Bakit? Natatakot ba tayong mabigo, mahusgahan, masaktan ulit? Takot ba tayo na baka hindi tayo maging sapat? Kaya ang ginawa mo, instead na mabuhay ng buo, ngayon parang gusto mo na lang mag-survive araw-araw. Na parang nag-e-exist ka na lang at wala kang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Listen carefully tonight. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi lang random na regalo ang kakayanang meron ka. And hindi coincidence na nandito ka pa rin hanggang ngayon at nakikinig sa tinig na ito. Lahat ay may dahilan. Imagine this. Nakatayo ka sa harapan ng Panginoon ngayon. Dala-dala mo yung mga bagay na matagal mong tinago. Yung pangarap mo, yung calling mo, yung passion mo. Akala mo magdi-disappoint siya. Akala mo sasabihin niya, ang tagal mong nawala. Akala mo sasabihin niya, lumayo ka sa akin. Akala mo sasabihin niya, disappointed ako sa iyo. But instead, lumapit lang siya sa iyo. At sinabi niya, anak, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula muli. Pwede kang bumalik. Pwede kang mabuhay muli. Now, I want you to feel that tonight.
Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang magsimula muli. Pwede ka pang bumalik at pwede ka pang mabuhay muli. Hindi pa tapos. You are not disqualified and your story is not finished yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. At ikaw, ngayong gabing ito habang nakapikit ka pa rin, yung confidence mo, yung intimacy mo kay Lord, yung mga pangarap mo, yung desire na makapag-serve sa Kanya, yung passion mo, unti-unti mo nang nararamdaman ulit. Unti-unting bumabalik sa'yo yung pakiramdam na minsang nawala. Unti-unti mo nararamdaman that desire, that passion to serve Jesus, to love Him. May humuhugot ngayon sa kalooban mo. May nararamdaman ka. And you know what? That is life. That is hope. That is purpose. That is fire. Because Jesus is with you. Jesus is with you. At habang kasama mo ang Panginoong Hesus ngayon, niyayakap ka niya. May magagawa ka pa. Huwag mong sayangin ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi kailangan ng mga tao ng mundong ito ang ikaw na nagtatago. Ang kailangan nila yung ikaw na buhay, magaling, at nagsusuko ng buhay sa Diyos. Bago matapos ang gabing ito, maybe your prayer or maybe your prayer is just, Lord, pagod ako. O Lord, natatakot ako. O Lord, ang dami kong sinayang. Pero alam mo, kahit na anong sabihin mo sa Panginoon ngayon, tinatanggap niya ang panalangin mo. Pwede mo ba akong sabayan sa panalangin ito? Sabihin mo, Panginoon. Sige, sabihin mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga pagkakataon na ibinaon ko ang mga bagay na dapat ay ginagamit ko para sa iyo. Forgive me. Forgive me, Lord. Ngayong gabi, salamat dahil binuhay mo ang apoy sa puso ko. Salamat, binuhay mo ang pag-asa. Ngayong gabi, Panginoon, you bring back the fire. You bring back my dreams. You bring back my passion to serve you. And even if I start small tonight, here I am. I want to start again. I love you, Jesus, and I give you my life. I accept you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Now, inhale. Isang inhale muna. And then exhale. And then gently open your eyes. Sige, sama-sama nating buksan ang ating mga mata. And welcome back to the real world. Pwede lang i-turn on ang comment section and praise God. Welcome back to the family of the Lord. God bless. Praise God. O, kamusta yung mga nag-backslide pero ngayon ay on fire na ulit sa ating Panginoon? Praise God. Sinipo na naman daw si D. Praise God. Amen. Wala nang alisan. Nag-uunahan na naman ang mga luha ko. Kinausap ako ni Lord through you, Kuya. Praise God. God bless you, Kay. Amen. Ito yung gusto natin dito. We are on fire. Always talagang passionate for the Lord. I can't hold my cry.
Amen. God bless you, Ate Aida. Salamat sa lahat ng mga tao na numbalik sa Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Wala ng alisan. Sama-sama. Amen. Heart-to-heart community, all for the glory of God. Kung bago kayo dito, I want you guys to join our group chat, our community. Praise God, Jasmine. Salamat. Sobra. Praise God. Pwede ba kayo mag-testify? Join kayo sa group chat. Tapos lahat ng mga tao dito na natouch ngayon ng presence ni Lord, okay lang ba na mag-send kayo ng testimony nyo doon sa group chat natin? Sige, mag-join kayo. Mag-join kayo sa group chat and I want you guys to just share your testimony kung anong ginawa ni Lord sa inyo ngayong gabing ito. I believe marami siyang mga taong pinalaya ngayong gabi. I believe marami siyang mga tao na binalik sa Kanya ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. We are so happy and blessed na makasama kayo sa community po na ito. Amen. Praise God. Sige, lahat kayo. John, mag-ano kayo kasi mawawalan tayo ng oras kapag nagsalita kayo isa-isa dito. Pero gusto naming mabasa talaga. Okay? Lahat ng mga ano. Okay, sige. At join kayo sa group chat. Sa lahat ng mga wala pa sa group chat, mag-message kayo sa ating mga moderators. Sino po dito wala pa sa group chat? Type me. Yeah, God bless you, Jamaica, Manalo. Sino dito yung mga wala sa GC? Type me. Okay, mga moderators, marami-rami sila. Kailangan ko ng tulong nyo. To all our moderators, pakibalikan ang mga taong ito at pakimessage po sila. Wow, praise God, Angeline B. Ang daming mga backsliders na nanumbalik kay Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Parang ngayon yung araw ng pinakamaraming mga backsliders or maraming mga tao na biglang bumalik sa paglilingkod sa Panginoon, no? Praise God. Sige po, Ate Arisa, message lang po kayo doon sa group chat. I-share nyo lang po doon. Sobrang nakaka-bless, praise God. Sige po, lahat kayo, mag-message kayo. Okay? Praise God, sobra. Praise God. Kayo ni Brother Jerome Mafaya, hindi ko napapanood ko talaga po. Praise God, Angeline B. Praise God. God is so good po. Ayan ha, mga moderators, please message nyo yung mga wala pa sa GC. Kung wala pa kayo sa GC, mag-message kayo sa akin. Sige, mag-message na kayo sa akin. Dito sa TikTok para ma-send ko sa inyo yung link. Okay? So praise God. Ngayon po hindi pa tayo tapos kasi may schedule na magbibigay ng testimony at mamaya po diretso na tayo sa closing prayer. Nandiyan na po ba si Sister Niel para sa atin pong testimony? Yan, bago tayo matulog at magpahinga. God is so good. Sister Niel. Yan. Anong pangalan niya? Si Sister Niel pala. Okay, sige po. Okay, sige, hanapin ko po kayo dito. Praise God. Kaya niyo pong mag-request sa taas, if ever. Sige, request nga po kayo. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok. God bless you po. Hindi ko makita si Sister Neil sa mga viewers. Yan, hindi ko siya makita. So, request na lang po kayo. Ayan. Praise God. Praise God. Hello po. Ayan. Kamusta po, Ate Neil? Naririnig niyo po ako. Apo, medyo lakas lang po ng konti pa. Kasi po mga tulog na mga tao dito. Tulog na yung mga tao. Kaya niyo po mag-testify, ate? Nasa CR ako. Ano po yun? Nasa CR po ako. Nasa CR ka. Naririnig niyo ba siya, guys?
Pero kaya niyo po mag-testify? Kaya naman. Oh, naririnig niyo ba, guys? Hindi na lang tayo magsasalita, guys. Okay, lalakasan ko. Hindi daw kayo naririnig, ate. Ay, hindi ako narinig. Konting lakas lang po, konti. Ay, ko na lang to. Sige po. Hindi ako naririnig. Ayan. Okay na po ba? Naririnig niyo na po ba siya? Okay Ayan. na po. Parang, sobrang hina daw po. May ina po. Kasi mga tulog na po mga tao. Kasama ko. Tulog na po. Gusto niyo po sa umaga, gusto niyo po sa umaga po kayo mag-share? Pwede naman po. Sige po. Umaga po. Ay, Para mas maganda, sa umaga na lang po. mga oras po kasi. Sa umaga po. Nagigising. Usually kahit after ng devotion natin, siguro mga 9 or 10, ganun po. Sige po, mga ganun na lang po. Sige. Thank you po, Ate Nia. God bless po. Tulog na po kayo. Tatawa ako kay Ate Nia. Ano feeling ko ASMR? Okay, magbubukas tayo ng I love you, Ate Nia. Diba? Sabi ko sa inyo, pabago-bago yung mood natin dito eh. Kanina, umiiyak tayo, tapos bigla, Ate Dil, pinasaya mo yung gabi namin ngayong gabi. I love you, ate. Talagang hindi matatapos tong buong araw na to na sasaya ka, tatawa ka, iiyak ka. Di mo alam kung ano nangyayari sa buhay natin dito. Thank you, ate. At tatawa ko. Yung parang pati ako. Ate, ano ka ba? Sobrang saya. Thank you, Ate Nit. Naiyak ako sa saya ng kanya pang dalawa. Sabi ko tao. Akala ko mahina lang sa akin. Tapos nasa CR po ako. Okay. Thank you, ate. Sobrang saya. Kompleto ang emosyon talaga dito. Sige, i-schedule natin si Ate Neil sa umaga para pwede siyang magsalita ng medyo malakas-lakas. Okay? So, thank you, Ate Neil. Siguro yung iba, sabi ni JC, tinutok yun yung cellphone niya dito. Rinig na rinig. Grabe, mag-aalas 12 na. Mag-aalas 12 na, pero energetic pa. O sige na nga, pray na nga tayo. Teka na, mapababain ko lang yung emosyon ko. Ayan, para para mas maganda, di ba? Ma-express ni Ate Nil yung devotion. Yung niya, testimony niya. Oo nga, mag-aalas 12 na, no? Ang saya-saya talaga dito. Oy, mga kapatid, pag-pray nyo ako bukas, after grounding session, di ba after the grounding session natin, usually parang, thank you so much po, ganyan, ganito. Di ba? Parang dapat, nandun na yung energy na yung parang, okay, matutulog na ako, ganyan. Pero, ang saya-saya. Hindi, by the way, isama niyo ako sa prayer bukas, kasi luluwas ako, di ba? So, pupunta ako sa Green Hills, and I'll be attending, Pastor Jeff's service. Nawala, biro. Nawala bara ng ilong kakakatawa. Thank you, Ate Neil. Ayan. Si Ate Yuki, for our closing prayer po. Ayan. Happy closing to, Sige, Ate Yuki, na po kayo? Request. Po, Ate Ariza, message nyo lang po sa GC muna po, ha? Tapos, set tayo kasi may mga nakaschedule na magta-testimony. So, ilagay nyo lang po. Kung nasaan ba kayo, ate? Saang life group? Sa Bulacan ba? Sa Pandi po kayo, no? So, pwede po kayo magpaset kay Ate Rose. Kay Ate Sarah, pala kay Ate Sarah. Sabihin nyo lang po, pag naka-assign na sila.
Okay? Okay, wait lang. I-invite kita, Ate Yuki. Hahanapin kita. Nasaan ka dito? Yuki. Hindi ko makita rin. Hindi ka maka-up? Wala yan to. Sana pwede ako sa mga... Oo nga, tara na. Pag uwi mo dito. Dalaw ka naman dito sa Pilipinas, Ate Winnie. Uwi ka ditong Pinas minsan. Kita-kits tayo. Yan. Ate Yuki, wala po siya dito sa sa listahan ko. Anong nakalagay, ate, kapag nagre-request ka? Yan, Ate Yuki. Wala siya. Grabe, ang tagal. 34 years na, ate. Oh, may pipilitin ka daw na 2 tao dun sa baba, Ate Yuki. Tapos, yun. May lalabas na siguro sa akin. 2 tao sa baba. Error daw. Bakit kaya? Ate, schedule na lang din natin. Kapag nag-testify si ate, yan, pag nag-testify si Ate Neil sa umaga, kaya mo ba? O sige, try mo munang bumalik. Sige. Try mo munang bumalik. Baka may error lang. Sige, labas tapos pasok ulit. Yan. Patutog na ulit tayo ng background music. Yan. Pag ayaw pa rin, i-schedule na lang natin, di ba, sa umaga. Sa umaga na lang din kayo mag-closing prayer. Kayong dalawa ni Ate Neil. Okay. Sige. Ate Yuki. God bless you. Tingnan natin kapag ayaw pa. Doon naka-move on sa bulong. Hi, ang saya-saya. Ayan na! Praise God! Tingnan na si Ate Yuki. Okay. Okay na pa, ate? Hello po, rinig po. Yes! Crystal clear. Kala ko bubulong ka rin eh. Sige po. Opo, rinig na rinig. Thank you. Sige po, for our closing prayer, yan, si Ate Yuki po. Okay po, let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong pala sa amin tungkol sa talentong ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Mabuti at tapat tiwala ng mga biyaya mo. Kakayahan oras at pagkakataong galing sa iyo, Lord. Panginoon, alisin mo po ang takot, katamaran at pag-aalinlangan sa aming puso. Yan mo ng tapang at kasipagan upang magamit ng aming mga para sa iyong kaluwalhatian at para makatulong sa iba. Naway maging handa kami sa at kaming ay haharap sa iyo na may pusong masunurin, may bungang turuan mo kaming maging tapat sa maliliit na bagay upang mapagpala ng mas marami pa. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig at ikaw lamang aming pupurihin at pararangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen!